Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa paraang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Salamat po, Mr. President, at sumagot na kayo. Talaga dapat na sagutin niya mga ganyang alegasyon ni Inday Sara. Hindi dapat yan pagsawalang bahala. Talagang yan ay seryosong bagay. Sang-ayon naman po ako na sana ay bigyan niya ng hustisya yung nangyari yan. Sana ay makasuhan si Inday Sara para hindi siya mamiyasa. Kumbaga kinakaya-kayanan kayo dahil ang akala niya hindi kayo lalaban, hindi niyo siya papansinin. Pero ngayon kayo ay umalma na, baka sakaling madala-dala na yung taong yun. Kasi talagang likas na sa kanilang pamilya yung gano'n. Yung nagmumura, walang habas ng yung mga alipusta ng kapwa. Walang bukang pilig, kundi mapatayin. Talagang mamamatay tao. Ay, sorry po sa words, pero ayun po ang maiisip ng mga makakarinig sa kanila. Kaya ngayon, umatin daw si Sara sa Quadcom ngayon, nandun. Siguro kaso lumabas na naman yung kaangasan niya. Talagang walang galang, walang respeto sa
sa ano, doon sa kung saan siya naandun. Hindi niya nire-respeto yung kanyang kapwa. Di ba niya alam na yung kongreso co-equal lang niya? Hindi niya alam yun. Pinabastos niya yung mga congressman porque ang mga botante nun sa mga distrito lang ay sa ating batas yun kanyang magkakapantay lang sila, kaya dapat magrespetuhan sila. Pero si Inday Sara talagang walang karespeto, tapos hihingi siya ng respeto, respeto siya, gayon siya hindi siya marunong rumespeto sa kapwa. Napaka sobra naman yung tao. Hindi dapat siya naandyan sa pwestong yan. Dapat doon na lang siya mag-mayor. Bagay siya doon. Mag-mayor na lang siya. Huwag na tapos tatakbo pa ng presidente. Naku naman. Ay kanyang mga tagasunod yung sama-sama kayo doon sa Davao. Pero yung mga nangyayari yan sa ating ngayon dito ay talagang kahiya-hiya yan, dahil pinag-uusapan na tayo sa buong mundo dahil sa pinaggagawa niyang vice president na yan. Ay talagang sobra. Siya lamang sa tanging kasaysayan ng Pilipinas, siya lamang ganyan. Si Vice President Leni Robredo, hindi naman ganyan. Kahit inaapi na ng Digong, hindi naman siya lumalaban ng ganyan. Oo nga, tinutuligsa niya yung mga polisiya ni Digong. Kaso may respeto pa rin siya. May respeto niya. Pero ito si Inday, wala nang respeto. Ay ipapapatay pa. Ay talagang dapat niya ibigyan ng leksyon. Yan pero nako, baka yung impeachment hindi umandar yun sa Senado. Sa dami ng mga apa-epal dyan sa Senado. Oo pa, sasampayan sa Kongreso. Pero pagdating niya sa Senado, nako po, ay daming pa-epal dyan ng mga senador. Mga sip-sip ay hindi makaumusad, kaya dapat na lang yung kasuhan na lang at saka ipadispar para madala, kasi sobrang-sobra na tapos nandun ngayon sa Senado, sa Kongreso, sobrang bastos. Basta na lang sasalita kahit hindi siya tinatawag, hindi siya nire-recognize salita ng wala pa dun sa interpellation sasalita ng hindi pa itinatanong sobra talaga si Inday. Sayang ang aking boto dyan. Minuto ko yan nung sa unit team. Pero nakakapanghinayang talaga kung bakit yan si Inday ang nanalo. Ay sobra. Pa siya ng mga fake news. Pagbibintangan niya na gano'n daw ang ginawa. Tumawag daw si Elisa sa kanya, nag-aayos. Baka sobra. Hindi mo talaga paniniwalaan, dahil paano mo paniniwalaan yung bagay na yun na wala naman sa ebidensya? Salita lang niya. At galit na galit pa at nagmumura pa. Ito namang Trust family noong una ay hindi sila kumikibo, hindi nila pinapatulan. Ay ngayon ay matindi na hindi na nakatiis ang Pangulong BBM. Sinagot na. Saka isa pa, ito pang si Senator Amy. Talagang nagpapakita ng
sumusuporta doon sa kabila. Hindi sa yung kapatid niya, pinagtangkaan na yung kanyang pinsan, saka yung kanyang hipag, ay naandun pa sa kabila at pumunta pa, naka-helicopter pa. Kaya dapat yan si Jaime Marcos ay hindi natin iboboto yan. Patikimin natin ang pagkatalo yan at ng madala at sobra. Hindi ba lumagay na lang siya sa neutral at talagang magpasiraan niya ang kanyang kapatid. Wag lang magalit sa kanya ang mga Duterte sa kaya si Sara. Sisiraan at sisiraan niya ang kanyang kapatid. Talaga sinasakripisyo niya. Kaya nakakasama din ang loob ito si Senator Jaime. Kaya dapat tayo, nanindigan tayo, dapat huwag natin iboto yan si Senator Jaime at patikimin natin ang pagkatalo. Yun ang magbibigay sa kanya ng alaala na ang mga loyalista at saka mga supporter ni PBBM ay galit sa kanya. Papapaalala sa kanya yun. At siguro naman ay madadala na yung pag natalo. Hindi na makakabalik sa Senado. Ay baka sa Kongreso na lang at saka Gobernadora. Ayan, yun na lang. Sa Senado ay hindi ba niya alam na napakalaki ng base ng botante ng mga loyalista at saka PBBM supporter? Magkaiba pa yun. Loyalista at saka mga PBBM supporter. Ayan ay nagsama. Kaya nanalo si PBBM. Kaya nanalo. 31 million plus. Ay akala ni Inday ay kanya yung 31 million doon. Ay hindi alam niya. Ay dinala lang siya ng 31.6 million na botante. Yung sobra doon, yun lang ang kanya. Ay yun, eto mo ngayon, pinapakita. Wala pumunta sa kanyang rally at sa kanyang panawagan. Ay dapat yan si Inday Sara, yan si Jaime Marcos, yan dapat si Dalain. Huwag iboto yan si Jaime at saka si Sara dapat kasuhan yan at saka idispar ng madala at sobrang-sobra. Oo, siya, sige po at sa susunod na lang po uli at ako'y nag-react lang.